Ayan, magandang araw sa inyo mga boss. Ayan, live tayo sa Almar Auto. Bali ito ay taga Bacoor, Molino. Oh, wait lang. Kasi ko no. Wala akong makita doon sa fuel filter. Wala rin akong makita may kuryente. Ayun, siyempre, yun, doon tayo sa tinatawag natin manual diagnosis. Minamanual natin yung paghanap ng sira, lalo't ito ay wala pang OBD. Hindi pa OBD 1, OBD 2. Ayan. Yung spark plug niya, hindi maganda sunog. Medyo mamasa-masa. Di ko alam baka... Ayan. Ito tinitingnan ko dito. Yung spark plug niya, hindi ko natanong kasi kung bagong palit. Ayan. Parang bagong palit siya mga boss. Pero kung titingnan nyo yung kulay niya, parang basa. Ayan ha, parang basa. Kaya doon ko tinitingnan kung bakit nung time na yon hindi umandar. And then may time nga namamatayan sila. Napansin ko na rin kasi. Kaya binuksan ko na ito. Ay sir, shoutout to niyo sir. Ayan, finishing na sir yung inyong pinapatuyo lang namin yung dito sa injector mo. Kasi yung injector mo sir, merong lamat. Yung parang kinain na yung metal. Dinagyan na lang namin ng pandikit. Ayan, waiting lang. Wait lang habang pinapatuyo. Iwas lang tayo sa back job ng tagas. Ayan. Ongoing naman yan. Bali ito, balik tayo. Tinitingnan ko dito ha. Ayaw ko munang husgahan. Kaya nga ito, linabas ko na yung aking compression tester ha. Para malinaw tayo, kaya ko ni-live. Para wala tayong tinatago sa customer. Walang haka-haka na baka ganito, baka ganyan. Yung compression nasa loob po yan. Wala pa sa labas. Nakita ko kasi dito, bad yung sunog. Yan tinitingnan. Kasi pinadiagnose ito ni sir. Ang sinasabi, yung fuel pump daw, mahina daw yung pressure. 1 year ago, kapapagawa lang daw yung fuel pump. Sabi ko, hindi agad-agad masisira o maglo-loss compression ng fuel pump ng ganun kabilis. Yung pressure niya, unang-unang mga boss, itong old model, hindi ito sensitive pagdating sa pressure. As long as yung gasolina, tumatakbo, sumisirit, kayang itulak yung kamay mo, malakas po yan. Yan po ang tandaan nyo sa mga old model. Huwag kayo masyado papalin lang. Tingnan nyo muna, tingnan mo muna kung kuryente o tubig yung nawawala. Kuryente o gasolina yung nawawala. Ayan. Dito, ayan, gaya sinasabi ko, bagong palit. Ayan, bago yung spark plug, bagong palit. Sila na yata nagpalit ito, pero mamasa-masa. Ibig sabihin, pwedeng may problema sa gas o sa loob ng makina. Pwedeng compression. Ayan. Ayaw muna natin husga na, hindi pa ako nag-uhusga. I-compression tester pa natin. Ayan. Number 3 is bad. Ayan, basa. Ayan. Kita nyo po, basa. Ayan. Semi-basa. Bagong palit. Ayan. Bagong palit yung spark plug. Hindi napisa yung washer. Ibig sabihin, hindi nagipitan ng ayos. Ayan. Maliit na bagay. Dito tayo. Number 4, piston. Ito yung sa Honda City, Bacoor, Molino. Malapit dun sa, alam nyo na, Bacoor, Cavite. Molino. Ayan. Ito, bad din tong number 4. Ayan, dito na tayo magkakahusgahan. Salang namin yung compression tester, bago rin to. Lahat naman po bago, kaya lang hindi maganda sunog. Parang yung gas niya hindi na susunog. Ayan. Number 4. Ayan. Tsaka mapapansin niyo parang iba yung sitwasyon sa loob eh. Ayan, hindi pala kita masyado. Sige. So set ko yung tester natin. Yo. Ayan, sa tulong ni Sir Justin. Ayan. Ayan. Compression tester natin mga boss. Ayan, Honda City. Type C. Wait lang ha. Natawag si Pal Joey. Ayan, wait lang. Matawag sa atin. Okay. Ayan, ito na po yung compression tester natin, mga boss. Ayan, pakita ko sa inyo. Sige, crank.
Up! Nako sir, wala pang 100. Up, agad ng susi. Ayan, wala pa pong 100. Ayan, hindi nga ako nagkakamali. Sabi ko na nga ba. Ito yung problema niya sir. Ayan, hindi siya pasado, hindi siya umabot ng 100. Ayan. Hindi po kasi natin pwedeng sabihin agad na fuel pump mga boss. Hindi natin masasabing fuel pump kaagad yung sira. Ayan, maliwanag po. Wait lang ha, may tatawagan lang ako mga boss. Exit muna natin yung video natin ha. Tayo mga boss, mayroon lang importanteng may tawag na tayong inasikaso. Ayan, balik tayo. Ayan. Ayan, pinakita ko na nga po sa inyo, hindi man lang umabot ng 100 hanggang sa nag-stop na dyan yung inyong compression. Ayan. Ginagawa po natin ito para mas maging malinaw sa lahat na hindi po lahat ng hard start na mamatay tumatakbo ay fuel pump. Yung fuel pump po, napakalakas ng pressure. Kinakasa kong goods na goods kasi yun ang reseta sa kanya, fuel pump daw, mahina yung pressure. Pero ito, yung compression tiningnan natin, bagsak. Okay. Dito tayo sa piston number 2. Ayan, yung mga nakaka-encounter dyan ng paiba-iba ng minor, minsan may time na namamatay. Ibig sabihin po niya, humihina or possible compression. Ayan. Piston number 2. Okay, crank. Nako, boss. Nako, bagsak na bagsak. Sige, start pa isa, pahabol. Nako sir, wala. Ayan sir, lost compression ang inyong sasakyan. Hindi po fuel ang problema. Ayan, Honda City. Ngayon ko lang po kasi ito natutukan na diagnose. Ayan, lost compression mga boss. Kitang-kita yan, hindi magsisinungaling ang tester natin. Ayan, zoom in ko ulit. Ayan, sir, sana nanonood ka sir. Kaya nagkalangan ako doon sa reseta ko sa iyo na intake na leak kasi nung kinaumagahan ayaw na po umandar. Ayan po ang reading ng inyong makina. Dapat po ang reading ng mga ganitong old model ay hindi bababa sa 100. 100 under pa pero medyo mabilis na si spark plug. Pero kapag ganito po na ano lang po, 60 yung piston number 2, bagsak po yan. Ayan, shoutout sa inyo mga boss, magandang umaga, magandang tanghali. Ayan, pa-share na lang po ng ating mga live itong video natin, baka may matulungan tayo sa ganitong problema. Ayan, thank you so much po. Honda City Type Z 60 number 2. Ayaw kasi nating pag-asusin si sir ng walang kakwenta-kwenta ang gastos. Ayan, kaya ginagamitan natin ng tampo. So, okay. Piston number 3. Start. Isa pa, pahabol. Nako, okay, tama na. Ayan sir, nako 50 na lang boss ang inyong kompresyon. Wala boss. Ayan, 50 na lang po yung kompresyon ng inyong makina. Ayan, Honda City, yung taga Molino Boulevard, Bacoor, bagsak po. Ayan, kitang-kita na po ang ebidensya mga boss. Dahil nakita natin dito sa spark plug, pangit po yung sunog ng spark plug, hindi sa atin sinabi. Ayan, isang paalala mga boss sa inyo ha. Ayan, konting tips lang. Isang paalala po sa inyo mga boss. Kapag po kayo nagpapagawa sa amin, ikwento nyo lahat ng pinagawa nyo para mapunta kami doon sa tamang pag-diagnose. Agad-agad namin mabigyan kayo ng reseta. Kagaya nito, hindi po sinabi sa amin na nagpalit sila ng spark plug, hindi sa amin nagbabasa-basa na pangit yung sunog. Ayan, sabihin nyo po kaagad sa amin para isang reseta na po tayo. Dito pa lang magkaalaman na kung anong sira. Kagaya po nito, naging waiting lang po ito dahil hindi ko siya pwedeng i-diagnose dun sa labas kasi alam niyo naman po, mayroon tayong clamping, pinagbabawal ng gobyerno natin na maggawa tayo dun sa kalsada. Kaya pag naipasok ko na, saka ko lang po i-start ng diagnosis yan. Ayan, kaya konting tiis. Ito kasi ay ayaw kong magpagastos kaagad. Kaya kung makikita nyo yung usapan namin na intake, kasi doon yung intake yung nakita ko kasi walang kinuwento yung customer, wala tayong information na nakuha na kung ano yung mga past, ano yung problema, kulang yung detalye. Ang sinasabi niya lang, tumatakbo, namamatay.
Kung titingnan mo yung sintomas, fuel pump or kuryente. Gasoline at kuryente, yan lang po. Sabi niya may nagka-cut ito. Nakita natin na nagpagawa siya, nagpalit ng spark plug. Hindi sa atin sinabi. Ayan. Balik tayo sa ginagawa natin. Ayan. Ayan. Piston number 3, 50. Eksakto. Ayan. 50 lang po yung kompresyon ng inyong sasakyan. Ayan. Maigi po yung mayroon tayong gamit na mga ganito kasi napapakita namin ng totoong nangyayari sa inyong sasakyan. Ayan. Ito po ay malamang sa edad na rin. Baka ito ay na-stock or kung ano. Ayan. Tawag na lang si sir kung sabing low budget. Kaya natin gawan ng paraan to. Kung willing to wait or willing pumayag. Ayan. May mga pamamaraan naman dito para kahit paano makapag-budget. Kami nang makakaalam nun. Alam naman ng mga kapwa ko mekaniko yan. Ayan. Shoutout sa inyo mga boss. Magandang araw. Sir Cornelio Duhay Lungsod. Good day po watching from Sultan Kudarat. Ayan. Shoutout sa inyo sir. Magandang umaga tanghali. Sir Cornelio Duhay Lungsod. Shoutout po sa mga taga Sultan Kudarat. Ayan. Magandang araw. Ayan. Number 50 lang po yung compression ng Honda City Type Z ni sir. Ayan. Bali, nililigtas lang natin si sir sa maling haka-haka na fuel pump kasi yung reseta sa kanya, ayan, ulitin ko na naman po yung reseta. Ayan, pag nagpa-check up kayo sa iba tapos magpapa-check up pa kayo sa amin, ayan, i-check po talaga natin yan mga boss kasi kagaya nito, fuel pump yung reseta, hindi naman po fuel pump, loose compression pala. Ayan, piston number 4, start. Ups, wala na, huminto na. Ayan, 80 lang po. Number 4. Number 4 piston is 80 na lang ang compression. Okay na sir. Justin, labas na. Balik ka na doon sa pwesto mo. Tanggalin mo na yung susi. Ayan, ito po. Wala na tayong ano dito. Antay na lang natin yung go signal ni bossing kung ano yung magiging desisyon niya. Kasi yun, hindi tayo basta-basta pwede mag-desisyon sa mga ganitong bagay. Lalo't, ayan, gastos ito. Ayan. Ginawa lang natin tong live na to kasi ayaw kong pinakamahirap kasi mga boss magkwento nang wala kang naipapakita. Ayan, kaya ayan, kinakaugalian na namin mag-live na lang everyday. Halimbawa may mga sensitibo na dapat namin ipakita sa inyo ay gagawin na lang namin para hindi wala kayong malis natin yung haka-haka nyo, yung baka dinagdagan, baka ganito. Gawin na lang natin live para totoo yung nangyayari. Wala tayong tinatago. Ayan. Kaya nga po nag-provide tayo ng mga ganitong tester para kung sakaling mayroon kayong mga problema na hindi masolusyonan, magamitan natin ng tamang proseso, tamang gamit. Ayan. Ayan sir, shoutout kung nanonood ka. Ayan. Tawag ka dito sa Almar Autocar para ma-advise ka namin kung ano yung mga dapat natin gawin dito. Kung may budget ba or wala. At kung wala, try natin yung option. Pero hindi ko sinasabing pang matagalan yung gagawin namin. Papaalsahin po namin yung ayan. Pwede naman kasi naming paalsahin yung inyong piston para magkaroon ulit ng compression. Matagal ko na rin namang ginagawa yon, pero hindi ko sinasabing pang matagalan na. Ayan, pwede natin masurvive ng 1 year or mahigit or bago mag 1 year. Ayun. Kasi hindi nga natin alam minsan yung mga yung mga biglaang gastusin at saka ito possible hindi nakaplano. Ayan, shout out sa iyo Sir Patrick J. Shout out Boss Tropa LYS. Ayan. Shout out sa LYS, yan yung tools supply diyan sa may patindig. Sir Patrick J. Ayan. Shout out sa inyo sir. Ayan. Nong Lauro, shout out diyan boss. Magandang umaga po. Shout out sa inyong lahat. Magandang araw sa inyo. Ayan. Tuloy-tuloy po yung pag-diagnose natin ngayon. Ayan. Ito, na-diagnose na natin. Waiting na lang ako. Ayan, sir, kung nanonood ka po, yung taga Bacoor, tawag ka na lang po. At iano natin. Pag-usapan natin kung ano yung gusto niyo mangyari sa inyong sakyan. Wala akong ginalaw muna dito. Wala akong dinesisyonan pa na iba. Nag-diagnose lang muna ako. Wala namang ano yon. Kung i-go o hindi. Or kung para sa akin, go na. Kasi nandito ka na sa shop. Kung low budget, pwede naman natin paanda rin ito na maibigay natin ulit yung compression kahit 100% man lang. O 100, hindi pala percent kasi
Yung compression po ng mga gasoline na ganito dapat at least 150, 140, 150 or bira yung 160, 170. Sabihin natin 140, 150. Good compression po yun para sa sasakyan na mga ganitong old model. Pero sa 100, yun nga lang, medyo yung spark plug mo siguro goods for 3 to 6 months. Ayan. Doon po nagkakaiba yung sunog. Kasi pag maganda po yung compression sa loob, maganda rin po ang sunog ng spark plug. Hindi po agad nasisira yung spark plug. Ayan. Ang spark plug po kasi mga boss, hindi po siya dapat basang-basa. Bale, kumbaga sa ano dapat pag spark niya, nagsasabay yung gasolina, sunog ka agad. Hindi ka nagiging malakas sa gas. Ayan. Isa pa, kapag bad po ang compression ng inyong sasakyan, mapapansin nyo malakas kayo sa gas. Ayan. And then, yon, isa pa, kung kaya nyo rin lang naman bumili ng iridium spark plug mga boss, kahit hindi yung masyadong napakamahal, gawin nyo, lalo't kung automatic yung inyong sasakyan. Kasi unang-una, maganda po ang performance, pricey lang siya, pero maganda sunog. Hindi nagkakaroon ng pangit na pagsunog dun sa loob ng makina nyo, matipid kayo sa gas. Iniisip kasi natin minsan, ay ang mahal. Pero di mo alam, pag bumili mo yon, yung performance na ibibigay sa iyo mas matipid kasi wala tayong natatapong gas. Ayan. Hindi rin tayo nakakasira ng kalikasan. Ayan. Bossing, kumusta po? Shoutout sa inyo, Sir Lorenzo Dulay. Ayan. Ayos naman po, sir. Magandang araw po. Ayan. Kung nanonood po yung sa Honda City, ayan. Shoutout sa inyo, sir. Pa-check na lang ng unit nyo, plate number nyo. Ayan. Nandun kasi yung record ko sa labas. Kung sa inyo po ito, tawag na lang po kayo. Ayan, Honda City. Yung plate number 1787 na Type Z. Ayan. Na-diagnose ko pa lang. Mamaya i-diagnose ko naman yung kulay puti sa labas. Ayan, ang problema naman ng puti. Ayan, kunento sa atin ni sir na ayan, ang problema naman talaga nung puti ay hindi nag-automatic yung kanyang fan motor. Isang Nissan Sentra GX. And although umaayaw na tayo sa GX dahil minsan may time na hirap tayo sa pyesa. Lalo na sa part ng computer box, nagkaubusan na po. Wala na po talaga tayong supplies nun. Maraming nagliparan pero ayan, nakakadala kasi mga boss yung GX at GS. Nagkaroon na yan dito. Nagkaroon ako ng stock ng halos inaabot ng 1 taon mahigit. Sayang po yung pwesto. Hindi ko naman masingil yung pag-stay dito sa shop. Ayan, dahil syempre, gusto natin maging mabait na tao. Ayan, basta kaya naman natin ipagbigay. Pero tagal, mahirap maghanap ng computer box. Ayan. Boss, kain na tayo. Thank you, sir. Ayan, kumakain na po sila. Oy, kumain na kayo. Nong Lauro. Kumakain na pala. Sir Roel Salamida, shout out, sir. Ayan, thank you so much po sa ayan, thank you po sa stars, bossing. Thank you, Sir Roel Salameda. Thank you po sa stars. May 5 stars siya. Thank you so much po. Ayun, sir, ano po issue ng Suzuki Alto 2009 model? Pababa. Ayan. Ang issue naman po ng Suzuki Alto, kung kalimitan naman po ang problema nila ay yun, medyo nag-iingay yung makina pero na-tune up naman po yun. Ayan. Pangalawa, yung ano ba yun? May issue yan eh. Kung sa manual naman yung lining nila, hindi naman masyado po sirain yung Alto. Medyo hirap lang tayo sa pyesa. Hirap lang po tayo sa totoo lang sa pyesa. Hindi po tayo nakakuha kaagad-agad. Pinapadeliver pa po natin yan. Sir Will Salamida, maraming salamat po. Thank you so much sa inyong stars. Thank you po. Ayan. Baka po may mga katanungan kayo na matulungan namin kayo. Ayan. Pwede po kayong mag-direct message. Mamaya po, i-reply ko yung lahat sa page. Lahat naman po nire-reply natin. Ayan. Pasensya na po yung mga nagpapa-estimate ng PMS kasi hindi po ako nakakagawa pa ng PMS package kasi ang gusto ko nga po sana, kaya hindi po ako gumagawa ng PMS package kasi kung ano lang, free naman po kasi yung check-up, walang bayad. Ngayon, kung ano lang po yung gagawin, yun lang babayaran nyo as sa regular na singilan pa rin, walang additional charges. Kaya, nasasabi nating mura. Kapag pinackage po kasi natin, syempre maniniguro kami, lahat ng bawat silip namin, may bayad po yun. Yun po yung package. Ngayon, hindi pa ako nakakapag-isip ng bagong diskarte kung paano maging parehas pa rin. Ayan. Dahil nagiging busy pa ako sa ngayon. Ayan. Thank you so much po. Ayan.
Sir God bless po ang po. Maraming salamat din, Sir Jerome Aguilar. Shoutout po sa inyo. Magandang araw po. Ayan. Mamaya sir, baka hapon, yung carriage niyo po, magpaandar na po tayo. Kompleto na po siya. Kaya may tumatawag. Mamaya. Ayan, may tumatawag sa ating supplier. Ayan, thank you so much. Sir Jess Pineda, Sir, magkano pa estimate bala kung magpapalit ng spark plug kasi stock pa ito. Pa-tune up na rin. Anong unit, sir? Ang palit naman po sa atin ng spark plug ay 200 pesos lang po. May libre consultation pa. Kung anong dapat gusto nyong malaman o gusto nyong itanong, libre na po yun. Halagang 200 pesos po, mamimit nyo ako. And then, pwede kayo magtanong kung anong mga katanungan nyo na gusto nyong matulungan kayo. 200 pesos po, malaliit na ano na yun. Maayos na pagawa yun. Ganun lang po. Ayun, Vios 2017. Ang spark plug niya po, hindi palalagpas ng 500 ang isa. 400 something lang. 400 plus. Ang isang piraso. Magandang klase na po yun. Yung spark plug na yun. Labor is 200 pesos lang. Yun lang po. Mag new model and old model, parehas lang po ang singil natin. Hindi po tayo nagtaas ng presyo. Ayan. Thank you so much. Pare-pares lang po ang singil natin. Wala tayong tinitingnan dito na kahit anuman. Magmahirap man kayo, magmayaman, pares lang po ang singil natin. Sir Jess Pineda, salamat po idol. Thank you so much din po. Magandang araw. Dito po sa amin, pantay-pantay lang tayo sa singil. Kaya kung mapansin nyo yung labor natin, hirap na ako palagpasin ng 10 minsan. Minsan ang daming ginawa, halos 4,000 lang. Ganun lang. Ginagawa ko na lang mura para at least hindi na kayo mahirapan. Pag kinanbas nyo naman sa labas yan, talagang malaki. Siguro ako na lang naninigil lang 150, 200 sandaan. Sa labas wala na, parang minimum na sa labas 700 eh, 550. Ayan. Sa atin, ganun pa rin po. Minsan kapag mga minor lang, ako na yung nahihiya rin maningil. Minsan bahala na kayo. Ayan, thank you so much po sir sa nagatid ng pundador kahapon. Mamaya gagawin ko na yung makina nyo. Pundador, natiran tayo dito ng malaking pundador na kulay blue. Ayan, thank you so much po. Ayan, sa mga nag-aatid ng regalo, maraming salamat. Ayan, thank you so much. Ayan, Pastor, bali yung unit niyo po. Ayan, may nadagdag po ako, yung sa Nissan Sentra. Yung may tagas po kasi, hindi ko pa natawag sa inyo, pero go naman yun, wala problema kay Pastor. Yung steering hose nyo, sabog, kaya napakaingay ng manibela nung pag-test ko kanina. Kasi iniwanan sa ating kagabi, hindi ko na na-receive, bali iniwan lang yung susik. And then yung rebo nyo sir, ngayon, ikakabit na lang, lunch lang muna kami. Tapos na, sira po yung rotor ng inyong alternator, pinalitan na lang po natin ng buo. Ayan. Mura lang, yung old model kasi na ganon, pumapayag ako na palitan surplus kasi hindi naman siya masyado kamahal compared sa mga new model ngayon, yung mga rotor ng rebo. Ayan. Tapos, ayan, yung Nissan Sentra, mamaya ko rin po i-diagnose. Nagpagawa daw yun last. Ito kasi, dinala dito umandar. Nung pinarking kinaumagahan, nung ipapasok ko sana at gagawin, ayaw umandar. In-scan ko, lumabas ay crankshaft sensor, sabi bagong palit. Pero check na lang natin, baka nginat-ngat lang ng daga. Minsan naman kasi nginat-ngat lang ng daga, dito lang talaga nag-trigger na nasira. Ayan, thank you so much sa inyong lahat. Magandang araw. Ayan, kumakain sila dun eh. Ayun. Sir, tawag kayo. Antayin ko yung tawag niya. Alam ko nanonood kayo. Kasi last pa nakabang si sir dahil yun nga. Inaantay yung ating diagnose kasi ayaw kong pag-asusin si sir sa walang kakwenta-kwentang gastusin. Ayan. Tapos sir, yung ano mo pala, nasa machine shop pa, baka mamayang hapon. Yung manibela, yung sa Honda City. Ayan, nakakalas pa sa loob. Ayan, nakakalas pa po sir yung Honda City mo. Nandun pa sa machine shop. Ayan, ito yung Ford. Sir, bali hindi ko pa naumpisahan kasi alanganin akong kalasin dito sa daan. Nilalagay ko siya dito sa gilid. Ito yung Nissan Sentra. Nagkaroon ng leak ng kuryente. Ayan yung rebo. Ayan yung iba mga release natin mamaya andun sa labas.
Hello mga kamanyakes na mga... Oh, kamanya. Ang ganaman. Uy, kumain ka daw. Walang gana. Walang nagmamahal sa'yo? Hindi mo daw ako mga. Paano umiyak ang sawi? Hindi ka naman umiiyak eh. Kumain ka na. Ba't di ka pa kumain? Ulam. Sarap-sarap ng ulam eh. Ayan, thank you so much sa inyo mga boss. Ayan, mamaya naman ulit yung live natin. Lunch muna kami. Thank you so much po. Pa-share na po natin mga videos. Uy, may upos pa. Ayan, mura pa kumain sa Cavite. Search lang mga boss. Waste of Almar Auto Care. Cellphone number namin 0946-8821-593. Hi George. Smile nga.